Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance. At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata 3, sa Silong ng Ulan. Mabagal, may pag-aalinlangan at kasabikan. Kapag ang ulan ay bumuhos, minsan hindi lang lupa ang nababasa kundi pati damdamin na matagal nang nauuhaw. Unti-unting lumalakas ang ulan, kaluskos ng dahon. San Vicente, Palawan. Ikalawang linggo ni Samantha bilang boarder. Bandang alas 5 ng hapon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang nasa palengke si Samantha, wala siyang payong at madilim na rin ang langit. Tumakbo siya pa uwi, basa ang suot ang manipis na palda at blouse na agad dumikit sa kanyang balat. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Cardo, na agad napansin ang lagay niya. Basa kang basa, Sam. Magkakasakit ka niyan. Bigla pong bumuhos in. Halika sa likod, may silong dun. Dun ka muna magpatuyo habang inihahanda ko ang tuwalya. Dinala siya ni Cardo sa lumang bodega sa likod ng bahay. May bubong pero walang pader sa gilid, malamig, maulan, pero ligtas sa mata ng iba. Pagbalik ni Cardo, dala ang malambot na tuwalya. Pihitin mo muna yung blouse mo. Baka lamigin ka. Tahimik si Samantha. Umupo siya sa kahoy na upuan habang pinipiga ang laylayan ng palda. Lumapit si Cardo at iniabot ang tuwalya, pero hindi niya agad binigay, idinaan niya ito mismo sa balikat ni Samantha. Dahan-dahan. Marahan. May haplos. Samantha. Salamat, Cardo. Pero di niya tinapos ang sasabihin dahil ang kamay ni Cardo ay nanatili sa balikat niya. Tila ayaw bitawan. Hanggang sa dumikit ang palad nito sa kanyang leg. Mainit. Mainat. Nagkatitigan sila. Ang ambon ay bumilis. Ang tibok ng puso ni Sam mas mabilis pa. At sa gabing iyon hindi nila alam kung ano ang mas malakas, ang ulan o ang tensyon sa pagitan nila. Cardo. Sam ni. Samantha. Enan. Cardo. Kung ibang lalaki ito matagal ka nang pinagsamantalahan. Pero ako pinipigil ko lang ang sarili ko. Hindi kumibo si Samantha. Pero ang mga mata niya hindi tumutol. At sa saglit na yon, hinaplos ni Cardo ang pisngi niya. Dahan-dahan. Mainit ang kamay, malamig ang pisngi pero parang kumapit ang init. Sa isang iglap, halos magdikit ang labi nila. Pero hindi pa rin niya itinuloy. Ang ulan ay tumila. Pero sa pagitan nilang dalawa ang init ay nagsisimula pa lang. Kung ramdam mo ang tensyon at haplos ng kabanatang ito, huwag kalimutang I-like ang video. I-comment kung naramdaman mo rin ang init sa ilalim ng ulan. At mag-subscribe para sa Kabanata 4, Boses ng Katahimikan, kung saan ang gabing walang salita ang mag-uudyok sa isang desisyong may hangganan. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa aking channel at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat, sanay nagustuhan niyo ang aking kwento.